O yan, hindi po. Hindi nyo po makakaya yan kung hindi rin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sikapin po natin na maipadama natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga aral. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami Beth. Kung nakuha niyo po ang bahagi ni Mami Beth, yung dalawang ibibigay ng Diyos sa'yo kapag minahal mo siya at sumunod ka sa Kanya. Ano yon? Award? Reward. Talaga po, sapagkat bawat araw nga, kung ito lang po yung masisentro sa isip ng tao, lalaban, ano po? Kailangan mapagtagumpayan ng Diyos sapagkat sa tao, pagpapatol ka nga naman, walang reward, walang award, kundi back to zero ka. Buhay po ba ang Diyos? Subalit sa ating Panginoon, naroon po yung kaukulan na may hinihintay ka. Lumuha ka man ngayon dahil sa Diyos, sa pagmamahal mo sa Diyos, alam mo na may ibababa rin siya upang magpagalak sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ngayon naman, tatawag naman po ako ng isang tagasunod. Sino po ang totoong nagmamahal sa Diyos? Magtaas nga po ng kamay sa mga tagasunod. Ba't ayaw niyong magtaas ng kamay? Mahal niyo ba ang Diyos? Amen. Kaya tatawagin ko po ang kapatid kong ito para po magpahayag ng kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya ayaw niyo magtaas, ayaw niyo matawag, ano po? Kaya, Tita Lucy, Magandang umaga po sa tanghaling ito. Apakaganda po ng tema ng ating kapatid. Paano ko ba inibig at minahal ang Diyos? Sa dating buhay ko po, hindi ko po alam kung paano magmahal at umibig sa mahirap mahalin, mahirap ibigin sapagkat ako nga po ay wala po akong pasensya na po. Natatats lang po ako kasi pag-ibig sa Diyos hindi ko po masabi kung gaano ko na ba iniibig ang Diyos. Gaano na ba ang pagmamahal sapagkat sa buhay ko po, bagaman po at ako'y nandito na sa dambana, panakanak pa din po ay nakakagawa pa din ako ng hindi marapat sa Kanya. Subalit, ang masasabi ko po ay napakamahal ako ng Diyos sapagkat sa kabila po ng mga pagkukulang ko sa Kanya, ako ay pilit at pilit pa rin niyang pinadadamahan ng kanyang pagmamahal. Ako po sa dati kong buhay, hindi ko po iniintindi yung ginagawa kong malabis sa kapwa ko. Sapagkat ako nga po ay isang akala ko, ako na yung tama, ako na yung
magaling. Subalit, nang makadako po ako sa dambana ito ay unti-unti po na nagising ako sa katotohanan na malaki pala ang pagkukulang ko sa Ama. Na ako pala ay nakapagdudulot ng bigat ng kanyang kalooban dahil sa mga ginagawa kong malabis. Sabi ko nga po, hindi pa ako ganap, subalit nagsusumikap at nagsusmakit po ako. At hinihiling at pinanalangin po ako sa Ama na ang kahinaan ko po ay bigyan niya ng kalakasan. Inaamin ko po, hindi po ako, mahirap pong magsinungaling sa Ama eh. Inaamin ko po, nandito pa po sa dibdib ko kung minsan ang kahinaan. Subalit, nagsusumika po ako na mapawil lahat yan. Dahil kung ako nga po, nasabi ko nga po na tinitingnan ko ang kamalian ng kapwa ko, tinitingnan ko ang kanilang ginagawang hindi marapat. Kung sa dating buhay ko po, inaamin ko po, wala na po siguro ako dito. Hindi po ako abuti ng 3 years na rin po ako noong June 8. Hindi po ako abuti ng 3 years kung ang tiningnan ko po ay ang kamalian ng aking kapwa sapagkat noong pong time na ako po ay nagdidesisyon na sabi ko ayoko na at nakikita ko nga po yung mga mali. Mahal po ako ng Ama sapagkat noon din pong time na yun, itinuran niya. Huwag mong tingnan ang mali ng kapwa mo. Kung hindi, yung kamalian mo, kung ano yung ginagawa mong ikalalabag sa kalooban ko, yun ang tingnan mo. Sapagkat hindi ka maitutuwid ng pagkakamali ng kapwa mo kung hindi ng mga pagkakamali mo. Ako po, di po ba, nag-share ako dito na, di ba, yung pong sinungkit ng kamyas na tinuhan ng bata. Totoo po yun. Siguro po, ipinakita sa akin ng Ama na bagamat hindi ako nagalit doon sa bata, subalit yung puno ang aking napagdiskitahan. Sinungkit ko po lahat yung bungay, binaba ko po lahat yan. Ang kamyas po, walang isang taon namumunga yan Baka buwan lang namumulaklak na Totoo po, nagnilay po ako, pinagnilayan ko. 3 taon na po ngayon, hindi na po namunga ang kamyas. Hindi na po namunga sapagkat doon po ay binigyan ako ng pagninilay ng Ama na, anak, sabi mo mahal mo ako. Anak, sabi mo iniibig mo ako. Bakit mo ginawa yung bagay na yon? Sige, bibigyan kita ng pagninilay. Hanggang ngayon po, hindi na namumunga. Ang ibig po sabihin siguro, sabi ko sa sarili ko, ayaw na ng Ama na ako'y magkasala pa. Kaya yung puno, di na niya pinamunga. Subalit, nag-iintay pa din po ako sapagkat kapag po namunga yun, siguro po, napatawad na ako ng Ama. Sapagkat, ang kahinaan ko po ay hinihingi ko palagi sa Ama. At yun po, totoo na sabi po ng Banal na Espiritu kahapon, hingin mo ang pinakamahirap, hingin mo ang pinakamahirap sa buhay mo.
at ipagkakaloob ko sa iyo. Totoong totoo po, ito ang hiniling ko kahapon sa Ama. Ang kahinaan ko at mga pagtitimpi sa sarili ko ay pawiinan niya. Yun lamang po at magandang umaga. Salamat po, tita. Talaga pong kung mapagninilayan at mapalawak po natin sa ating kaisipan, yung damdamin niya kung bakit siya lumuluha, sapagkat di naman niya na sa paggawa niya na hindi marapat ay nakapagdudulot ng lumbay sa ating Ama. Ilan po kaya ang may damdamin ganito? Amen? Minsan po kasi, hindi natin ito na nararamdaman dahil hindi nga natin nakikita si Ama at si Kristo. Subalit kung atin pong titimtimin at pagninilayan ng malalim, ipadadama po ng Ama, ipadarama niya kung nalulumbay siya. Hindi nga natin siya nakikita na lumuluha dahil wala nga siya sa harapan. Subalit ang mga tumanggap ng marubdob sa ating Panginoon, ng totoong tumanggap sa ating Panginoon, ipinadadama ng Ama kung paano siyang nalulumbay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon po sa kamyas ninyo, may pagninilay po ako doon. Kaya po hindi pinabunga po yun, ay hindi para hindi ka magkasala, kundi pinatutuhanan lang ng Ama na ang lahat ng bagay sa lupa ay siya ang may maari. Kaya huwag natin ipagdamot kung anong meron tayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo! Sapagkat yun po, yung kaukulan. O ba yan si tita? Sapagkat nakita po niya yung bata na nangunguha. So ang ginawa niya, instead na mainis kaya ang bata, pinukol niya ng pinukol para malaglag na lahat ng bunga. At yun yung po yung pagdama niya na sa puno siya na inis, ano po, na hindi niya masabi sa bata. Yun ay wala sa kanya. Kundi natuwa ang bata na kumuha sapagkat nalaglag na lang. Subalit sa ating Ama, walang malilihim. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige, magnilay po kayo. Ganyan po, sabi nga ni Mami Beth, akala natin nagmahal na tayo, subalit sa ating Panginoon na hindi pa pala tayo marunong magmahal. Amen? At yun po yung kaukulan na, yun po yung, sabi nga, minimithi. Gawin po nating parang misyon at vision ng ating pagkatao kung paano nating mahalin ang Diyos. Sapagkat sa aking pagninilay, sabi ko nga, bilang tao, naroon yung pagluha na sobrang perfect yung pagkilala ko sa Diyos. At kagaya rin po ninyo na kung masisilayan mo nga sa kapwa mo na hindi ganun kalugod ang pagtupad sa Diyos at pagmamahal sa Diyos, ikaw mismong tumutupad ng totoo sa Diyos, malulumbay. Amen? Kaya nawa po, mahalin nating lahat ang Diyos. Sapagkat, sabi ko nga, at sabi din ng ating Panginoon, kung hindi dahil sa pag-ibig niya, walang kaligtasan. Kung hindi dahil sa pag-ibig niya, walang nagsakripisyo. Kung hindi dahil sa pag-ibig niya sa ating lahat, walang tumubos. Amen? Kaya ibalik po natin ang pag-ibig na totoo sa Diyos. Hindi natin siya tutubusin, hindi rin natin siya pagsasakripisyuhan, kundi ang isasakripisyo natin ay ang pag-ibig para sa ating kapwa. At yun yung gusto ng ating Panginoon. At ngayon, sa pagkakataong ito, upang magkaroon ng kaaliwan ng ating puso, tatawagin ko po ang aking kapatid na Myrna upang magbahagi daw po siya ng karampot at aawit para sa ating Panginoon. Kapatid na Myrna Andrada. Muli po, dakilang Ama, ibinabalik ko po ang papurit parangal sa iyo ng walang hanggan. Higit lalo sa pag-ibig mo at pangako mong walang pagkabula. Salamat po muli sa araw na ito, araw ng Sabado, huling araw ng buong linggong paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama, muli pangunahan pagharian mo po ako sa aking pag-aalay sa iyo. Amen. Buhay po ang Diyos. Bagamat nasambit ng ating minamahal na Mother of the House, na ako'y magbabahagi at aawit. Subalit, puputlin ko na po yun sa napakagandang temang handog ng Diyos sa ating Mother of the House, kung paano na ba ang pag-ibig mo sa Diyos. Uunahin ko na po kung paano ang
naging pag-ibig ng Diyos sa akin. Hindi niya tiningnan kung sino ako. Hindi niya sinino kung sino ako. Ako'y pinagaling niya, binuhay niya. Sampo ng aking kaluluwa, kaya't ako'y nakatindig sa inyong harapan. At pagkatapos ko pong alayan ng awitin ng Panginoon, kung paano minahal niya ako, inibig niya ako ng wagas, maging sino man ako. Marahil mamaya, aawit naman ako ng kapiraso kung paano naman yung pag-ibig ko sa Kanya. Pagbigyan niyo na po ako. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Hindi na po ako magbabahagi upang ang aking oras ay pumaloob. Ang awitin po, kung maigsi lang ay umaabot lang po ng 2 minuto at ilang segundo. At sa 2 aawitin ko po, maaaring pumasok lamang po sa 5 minuto. Kaya't huwag po kayong mainip, huwag kayong manawa. Kundi bagkus, damhin nyo, itimtim nyo, ipinpin nyo sa puso nyo kung anong kahulugan ng awitin. Maging sino ka man. Minahal tayo ng Ama, minahal niya ako, kahit anong pagkatao ko. Pag-ibig ng Ama'y kakaiba, di niya tinitingnan na gawang kasalanan. Kapag nagsisi ka, bumalik sa Kanya, patatawarin ka maging sino ka man. Huwag kang malumbay, aking mahal. Kasalanan ginawa ay pagsisihan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka niya maging sino ka man. Mahal ka niya pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Salamat po, Ama. Nawa, padaluhin mo ang kahulugan ng awiting ito, kung paano mo kami binahal ng wagas at walang pasubaling. Sa aming mga pagkakasala, iniahon mo kami. Ano man ang ginawa sa dating buhay, lahat ng ito'y Kanya mapapatawad. Dahil sa laki ng Kanya pagmamahal, patatawarin ka sa kamalian. Kaya kapatid na minamahal, kapag napatawad na'y magbagong buhay, upang ikaw ay hindi na mawala sa amang sa iyo'y nagmamahal. Mahal ka ng Ama pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama pagkat mahal ka niya. Inisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man.
mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Thank you, Lord. Di po ba napakabuti ng Panginoon? Maging sino ka man, sino man ako, makasalanan tayo, pinatawad niya tayo, sa karamdaman ay pinagaling, patuloy na binuhay, ginagamit at pinagkakatiwalaan. Ngayon, ano po naman kayang awitin ang iaalay ko sa Ama dahil naramdaman ko ang pagmamahal niya. Nais kong sa karampot na kaparaanan ay ipadama ko kung gaano ko siya kamahal. Pinagaling niya ako sa unang buhay na kung hindi dahil pinagaling ako, baka ako po ay butuman ay wala na. Kaya ngayon bang ako'y may pagdalisay, may pagsubok na tinataglay, hindi ko maipadadama sa Kanya yung pagmamahal ko? Di po. Patuloy ko pong ipadadama sa Kanyang pagmamahal ko. Bahala na po siya kung hanggang saan ako. Kung hanggang saan at hanggang kailan niya ako pananahanin dito sa mundo. Kaya habang nabubuhay ako, patuloy kong iaalay at ibibigay, ibabalik sa Kanya ang aking pagmamahal. Ikaw lamang ang aking ibigin. Ganyan kataas ang pag-ibig ko sa Ama. Pag-ibig ko sa'yo ay tunay. Nais ko sana patunayan. Ayaw ko na mag-alinlangan. Sumpa ko sa iyo'y asahan. Ikaw lamang ang aking ibigin. Magpagkailanman ang aking buhay. Maikli aking Ama, kung kaya kailangan pananalig na ikaw ay buhay. Pangako mo aking aasahan. Patuloy mong bubuhayin sa mundong iba pa. Sa'kin ay pahiram. Tayo pong lahat. Ang aking buhay, maikli aking hirap. Kung kaya kailangan pananalig
pa ako sa'yo asal. Ikaw lang ang aking sasambahin. Purihin ang Diyos, buhay ang Diyos, kung paano patuloy niya akong binubuhay, upside down, ups and down. Pagagalingin, palalakasin, susubukan, dadalisayin, subalit ang pag-ibig sa puso ko'y nakapinpin. Ayokong panghinaan, kaya't ang pananalig, patuloy kong iaalay sa amang mahal. Salamat po. Amen. Salamat, Nanay Myrna, sa napakagandang version ng iyong pagbabahagi. Ang pagpuri sa ating Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa ating lahat at ang pag-awit niya sa ating Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa ating Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sadyang napakasarap pong damhin at timtimin sa puso mo yung totoong pag-ibig para sa Diyos. At ngayon naman kaya, ano naman kaya ang pag-ibig ng isang kabataan sa ating Diyos? Kaya sa pagkakataong ito, tatawagin ko po ang isang kabataan na alam ko po na sa tuwing tumutungo siya sa dakong ito, siya po ay nagmimithi na damhin at kamtin ng ating Panginoon. Kaya tinatawagan ko po ang aking kapatid na kabataan kung gaano niya kamahal ang ating Diyos. Isang magandang umaga po sa buong kapatirang Divine Mercy. Ang babahagi ko po yung pong pagmamahal po sa akin ng Diyos na siguro po may ko po ito sa naging tema po namin ng vigil namin na kung paano daw po namin nakikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay po namin. Yun po, nakita ko po yung pagmamahal na sa akin at sa aking pamilya na siguro po yung mga bagay na akala ko imposible pero sa pamamagitan po niya naging posible po. Na kahit nga po na kahit po andun po yung nakakagawa po ako ng mga bagay na alam kong hindi marapat, tapos po kung minsan po nakakalimot po ako sa kanya na dumating nga po sa punto na talagang yung pagmimithi ko po sa pangkabanalan naagaw na po talaga nung makasanlibutang gawa. Yung mas pinipili ko na po yung mga gawaing alam kong walang kabuluhan kesa po yung tumungo po sa dako na to na alam kong meron akong papala at may pakinabang po sa buhay ko na unti-unti ko pong na-realize na yung dating ako na lagi nagmimithi na mapalalim yung kung ano yung nakamtan kong liwanag po sa dako na to, imbis pong lumalim, lalo parang bumabaw po, ganun po. Pero yun po yung ipinagpapasalamat ko sa Ama kasi nang dahil po sa pagmamahal na po sa akin hindi niya po pinabayaan na tuluyan po kung maligaw o malis po ng landas, kundi po sa halip po muli po inakay niya po ako, pinaunawa niya po sa akin kung ano nga po ako bilang isang kabataan na kung paano niya po ako inakay noon na pinaisip niya po sa akin kung bakit ako nandito, kung bakit ako
kung bakit niya ako inakay sa dako na to, kundi para maging isang mabuting halimbawa po na isang kabataan na kahit na po sa dating buhay may mga bagay po akong nagawa na hindi po marapat sa kanya, na nagkasala po ako sa kanya at sa kapwa ko, pero yun po yung pinagpapasalamat ko po sa Diyos kasi binigyan niya po ako ng kaisipang mainam, saka yung kalooban po na kung paano ako makikitungo sa kapwa ko, na tulad nga po narinig ko po sa nagbahagi po kanina na yung pong may mga tao po talaga mahirap unawain saka mahirap mahalin, ganun po. Pero sa kabila po nun, dahil nga po na sa naririnig ko po sa mensahe po ng mahal na Apo, sa pamamagitan ng Espiritu ng Apo, doon ko po nakita doon ko po pilit isinabuhay po yung salitang mahalin ng mahirap mahalin, unawain ng mahirap mahalin po. Doon po, nakita ko po yung pagkilos po ng Diyos sa buhay ko na siguro nung una hindi ko po napapansin na natututunan ko na po palang unawain ng mga taong mahirap unawain na dati. Siguro sa dating buhay ko, sasabayan ko po sila na parang kung ano po ginagawa nila sa akin, gagawin ko rin po sa kanila. Pero mali po pala kasi parang naisip ko po na kung ano po yung ginagawa nila sa akin, mananahimik na lang po kahit idudulog ko po sila. Doon po nakita ko po yung pagkilos po ng Diyos na ano man po yung ginawa sa akin ng kapwa kong hindi maganda, nakita ko po kung paano pong gumanti yung Diyos. Kasi siguro po sa mga nangyari po sa akin na hindi ko na lang po i-elaborate. Para pong ang hirap pong unawain bilang tao na kung paano pong kumilos ng Diyos sa kanila, sa mga ginawa po nila sa akin. Siguro nandun po yung pagkaawa, saka yung pagkahabag po sa kanila kasi hindi po parang masasabi ko po na hindi po nila nakikilala po yung Diyos, kilala po nila sa pangalan lang pero hindi po sa kung paano nga po yung Diyos talaga sa buhay po natin. Yun po. Saka po ako naman po siguro yung sinasabi naman pong paano ko po naipadama yung pagmamahal ko sa Kanya. Siguro po, tulad po ng sabi ko, nung pong parang naligaw po ako. Pero ngayon po, pinipilit ko po at nagsusumikap po ako na kung paano po yung kapuspusan ko po dati, manumbalik po bilang isang kapatiran po, na bilang isang tagasunod po ng Divine Mercy, na ipakita po sa mga taong nakapaligid po sa akin na ako nga po bilang isang kabataan, bilang isang leader po ng kabataan dito po sa Kapatirang Divine Mercy, maipakita ko po na ang gawain pong ito ay may katotohanan at anuman po yung sinasabi po ng ibang tao na bakit po kami tumutungo dito, na may napapala ba, meron po ba kami napapala, ay papakita po namin sa kanila bilang mga kabataan po na ang tinutunguhan po namin ito ay isang katotohanan at isang malaking kabuluhan para po sa amin. Yun lamang po. Salamat, anak. At ito naman ang sagot ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching at kahit sino man ang tumatanggap sa ating Panginoon, may napapala po ang lahat na tumutungo sa dakong ito. Buhay po bang Diyos? Mayroon. Napakalaki ang napapala ng mga tao na tumutungo sa dakong ito. Bakit? Sapagkat sa dakong ito, natipanan ng ating Panginoon, ito po yung kaparaanan niya at itinindig niya ang dakong ito at binigyan tayo ng isang Apo Kunching na kinalugdan niya na sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay maipaabot sa atin na mahal niya tayo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, sadya pong napakabuti ng ating Diyos na kung napakinggan niyo po ang bahagi ng kapatid kong kabataan, totoo po yun.
kailangan tayo rin ay matutong magmahal sa Diyos. Bakit? Sapagkat kung sa tuwina po, ang nagaganap ay alam nating mahal tayo ng Diyos, hindi natin alam mamalayan na a-abuse natin si God. Buhay po ba ang Diyos? Wala tayong ginawa kundi humingi, pahingi ng ganito, pahingi ng ganito. Hindi natin nararamdaman kung siya ba ay natutuwa o nalulumbay ba sa ginagawa mong paghingi sa Kanya, na ang ginagawa mo naman ay hindi para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, pag nilayan natin, ilagay po natin sa ating kaisipan at sa ating kalooban na ang totoong Ama ay Ama rin po natin na kagaya ng mga magulang na ating kasakasama sa ating tahanan. Amen? Sige nga po. Sapagkat kung hindi nga po natin matututunan, kung inyo pong nasusubaybayan ang bawat tema at ang kapahayagan po ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, pinagtitibay po ng Banal na Espiritu, pagluwal ng ating mahal na Apo Kunching na dapat nating mahalin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang Kanyang ginagawa, ang ginagawa ng ating Panginoon, kung paano siya naghahasik ng mga aral, ay isang kaparaanan niya upang patutuhanan niya na ikaw na tumanggap, makapagbalik sa Kanya ng pagmamahal. Sapagkat bawat minuto, segundo ng ating buhay, hindi siya lumiliban na tayo mahalin. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon naman po, tatawagin ko naman po ang isang kasama kong alagad na ito po ay bata rin po na sa aking pagninilay, sa kanyang tinutupad bawat araw. Sobrang galak ang aming kalooban bilang kami mga alagad na ang kanyang ginagampanan ay hindi rin namin kayang gampanan. Tinatawagan ko po si kapatid na Berhel Bustamante. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakisabi nyo nga po sa inyong mga katabi, kapatid, mahal ka ng Diyos. Sabihin nyo naman po sa isa nyong katabi, kapatid, mahal mo ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang napakagandang tema at pagninilay po ang ating tinatalakay sa pagkakataong ito, kung papaano pong tinuturuan tayo ng ating Panginoon na wag lang siya po ang magmahal. Mahalin din po natin siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa magulang man po, kapag ang magulang lang ang laging nagmamahal at ang anak ay ayaw magmahal, parang hindi pantay. Kailangan po, kung mahal ka ng magulang mo, mahalin mo rin ang magulang mo. Amen po ba? Kanina po habang ako po'y nakaupo doon, nakita ko po yung aking pumpolo na mayroong pong batik ng dugo. Ang sabi ko po, bakit po kaya nagkaroon ng batik ng dugo? At habang nakikinig po ako sa bahagi na ng bawat isa, ito po ang idinadatal sa aking kaisipan na akma po sa tema natin sa araw na ito. Kapag ka po ang kasuotan mo ay puti at malinis, ang mga tao po, hindi po makikita yung kabuang malinis, kundi ang makikita po yung patse ng dugo o dumi sa iyo pong kasuotan. Amen po ba? Ganyan daw po ang pagmamahal ng tao. Gumawa ka ng maraming mabuti sa kanya, ang minsang pagkakamali o karumihan, yun ang makikita niya. Subalit, ang pagmamahal po ng ating Panginoon, ang isang madilim o maraming kamalian, may isang puti siyang nababanaag bilang tanda ng iyong kabutihan, yun po ang kanyang pinagmamasdan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, walang pasubali at walang hinihinging katwiran, opo at katotohanan. Ang Diyos po ay wagas at dalisay kung sa atin ay magmahal. Subalit tayo pong mga tao, ang sa Kanya po ay nagkukulang at di nakapagpapadama ng pagmamahal. Para po sa akin bilang isang kabataang hinirang na alagad ng banal na Espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Kunching, upang maibalik ko po sa Kanya ang pag-ibig na ito, ay sa pamamagitan po ng aking pagsusumikap na makatalimang maglingkod sa Kanya sa bawat araw sa lugar na ito. Sapagkat napakarami pong kaparaanan para maipadama mo po ang pagmamahal mo sa Diyos kung gaano mo siyang iniibig. Subalit para sa akin po, isa po sa pinaka-the best na magagawa ko sa ating Panginoon para maipadama kong iniibig ko siya ay sa pamamagitan po ng pagtungo ko sa lugar na ito, sapagkat sa lugar po na ito, direkta po,
tuwiran po na mararamdaman ng ating Panginoon ang pag-ibig natin sa Kanya. Mga kapatid, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Upang maipadama po ang pag-ibig sa Diyos, ako po, para sa akin, pagmahal ko si Apo Conching, iniibig ko ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ito po ang habilin pa ng Diyos. Upang maipadama po natin ang pag-ibig natin sa Kanya, huwag po tayong mamimili ng taong mamahalin natin. Amen po ba? Ang lahat po ng mga taong binibigay sa atin ng Ama, mahalin po natin. Sapagkat hindi po natin masasabing, Panginoon, mahal kita. Subalit ang kapwa mo sa kapaligiran mo ay di mo mahal. Upang maipadama po natin ang pag-ibig natin sa Diyos, ipakita rin po natin sa mga tao sa ating kapaligiran ang ating pagmamahal bilang patotoo na ang Diyos nga po ay ating minamahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At para po makasunod ako sa oras, tatapusin ko po ang aking pagbabahagi sa pamamagitan po ng isang kwento kung papaanong ang pag-ibig ng Diyos ay laging naririto. Mayroon pong isang jeep. Ang jeep po na ito ay punong-puno po ng mga pasahero, nakasakay. At may isa pong pasahero na tumatakbo, nagdudumali pong makasakay dito po sa jeep na punong-puno ng laman. Pagdating po niya sa loob ng jeep, iba po ang tingin sa kanya ng lahat ng nakasakay. Masama po ang tingin sa kanya. Bawat tignan niya sa kanan, nakasibangot. Tumingin siya sa kaliwa, nakasibangot. Tumingin siya sa harapan ng pasahero, nakasibangot. Kumuha po siya ng pera, pinaabot po niya, pakiabot mo yung pambayad. Ayaw pong tanggapin ng mga katabi niyang nakaupo sa jeep. May isa pong matanda sa tabi niya ang nagbulong sa kanya, Anak, kung ayaw mo na mapahiya, kung ayaw mo na mapahamak, bumaba ka na sa jeep na ito. Sabi po ng bata, bakit po? Anak, para hindi ka mapahamak, bumaba ka na sa jeep na ito. At pagkatapos po, ang sabi po ng bata, bakit nga po? Bumulong po ngayon yung matanda sa kanyang tenga. Ang sabi, Anak, ito kasing sinakyan mong jeep, arkilado namin. Kami ay mag-a-outing at hindi ito pampasaherong jeep. Ang ginawa po ngayon nitong pasahero, bumaba, hinanap yung tamang jeep na magdadala sa kanya doon sa tamang patutunguhan niya. Mga kapatid, ganun po ang pag-ibig ng ating Diyos. Kapag patuloy kang sumasakay sa gawang kasamaan, ang Diyos po ay magbubulong sa iyo na iwanan mo ang kasamaang iyan. At kapag narinig mo ang bulong ng pag-ibig niya, bumaba ka. Tuntunin mo po ang tamang daan na maghahatid sa iyo sa tunay na pag-ibig niya. Sa lugar po na ito, ang pag-ibig po ng ating Diyos ay patuloy na nilalayon, hinahatid at pinadadama sa bawat isa. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo Conching, tayo pong mga anak ng ating Ama, huwag po tayong masiyahan na maramdaman lamang ang pag-ibig niya, kundi magsumikap din po tayo bilang anak niya, na kung ano po ang pag-ibig na pinadama niya, di man po natin matularan, mahalin po natin siya sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa natin sa kapaligiran. Maganda umaga po at maraming salamat. Salamat anak sa mabilisan mong pagbabahagi. Kung nakuha ko niyo po ang nais ipahiwatig ni kapatid na Berhel tungkol doon sa iniwan niyang kwento sa inyo, maging masunurin lang po tayo sa Diyos ay isang palatandaan ng pag-ibig natin sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw, tayong lahat ay madama kung ano pa, bakit ka naririto? Bakit ka inakay? Bakit nga ba ako humakbang? Sino ang nag-akay sa akin sa dakong ito? Hindi kaibigan mo, hindi kapwa mo. May nagsabi sa iyo kapwa mo, subalit yun ay inatasan din ng banal na Espiritu upang sabihin sa iyo na sa dakong ito'y tumungo ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, sapagkat ang mga taong tumutungo sa dakong ito ay hindi isang aksidente na bakit ka natungo sa dakong ito. Kundi ito'y kalooban ng ating Panginoon, inakay ka ng banal na Espiritu, ginamit lang mga kapatid mo upang sa dakong ito'y makipagtipan ka sa Diyos na totoo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na ibinahagi sa bawat isa, banal na Espiritu, liwanag nating buhay, sa katauhan nating mahal na Apo Conching, na sa atin na nag-aalay, tayong lahat ay matututong magmahal
sa Ama na sa atin ay nagbigay buhay. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon naman po, tatawagin ko po ang aking kapatid na J.R. upang ihayag naman niya ang pagmamahal niya sa ating Panginoon. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Kanina po nakaupo ako, ang pinapaisip po sa akin ng Panginoon, yung pong pagmamahal ng bawat isa. Paano raw po ba nating ipapakita sa Panginoon? Ako po bilang alagad, ang ipinaisip po sa akin ng Panginoon, maipapakita mo lamang ngayon kung doon sa bawat pag-aatas niya, nakakatupad ka. At sa bawat binibigay ng Ama, nagampanin o tungkulin sa dakong ito, tuwirang binibigyan mo ng halaga. Yun po ay pagpapakita ng isang pagmamahal sa Panginoon sapagkat bilang tayong lahat, marapat na ibigay natin yung pagmamahal sa Panginoon bilang pagbabalik natin sa bawat pakinabang po natin na natatanggap natin dito sa dakong ito. Kaya po, sa akin po, ang kabutihan ng Diyos, ang pagmamahal natin sa Kanya ay maipapakita po natin sa pamamagitan ng gawa ng bawat isa sa atin. Kung paano tayo nakikinabang, ganoon natin ibalik sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakita natin sa pagmamahal sa ating kapwa. Na kung paano nga, yun ang layunin ng Diyos na ibigay po natin ang mataas na respeto. Nakagaya nga po nung sinabi ng isang kapatid na ang pagmamahal natin sa taong inaatasan ay pagmamahal sa Diyos. Sapagkat ang pag-aatas sa isang apo kunching ay isang responsibilidad na kung paano nga ang bawat isa sa atin ay hinahasikan ng Ama sa pamamagitan niya. Sapagkat kung wala pong gagamitin, ay wala po tayong maririnig sapagkat ang Espiritu ay dumadaloy lamang sa bawat kinalugdan, sa bawat binibigyan ng karapatan ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya po tayo mga kapatid, patuloy lang po tayong manahan, patuloy lamang po tayong makinig, patuloy po tayong matamang magsabuhay ng mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa dakong ito sa pamamagitan po ng Espiritong Banal sa katauhan ng mahal na po kunching. At sa bawat pong nagpapahayag, alam niyo po, hindi po sa ganang katauhan nga, kundi binabahagi lamang po sapagkat wala nga pong taong marunong, walang taong matalino, kundi babahagi na ng Espiritu. Yan po ang katotohanan. Batid po ng Ama, tagasunod ka man at pasyente, meron ka. Subalit hindi mo mailabas sapagkat nahihiya ka sa kapwa mo. Subalit ang tunay na pagmamahal, kapag alam mong merong ibinigay ang Diyos sa iyo, ibahagi mo sa kapwa mo. Doon mapapatunayan mo at maipapakita mo sa Diyos na bilang ikaw nakakaunawa sa bawat salita niya, doon makikita ng Diyos na nakikinabang ka at nakakapagbalik ng pagmamahal sa Kanya. Kaya po tayong lahat, patuloy lamang po tayong makinig, patuloy tayong magsabuhay ng kalooban ng Panginoon upang yung pagmamahal na hinahanap niya sa atin, patuloy nating maibigay sa dakong ito. Na tayong lahat, pinag-isa ng Panginoon, wala po ditong alagad, walang kaps na tagasunod, pasyente, kundi isa tayo, binigyan lamang tayo ng kanya-kanyang gampanin, pag-aatas ng Panginoon. Nakabilang po tayong lahat dito sa dakong dambanang ito na tinipon ng Panginoon upang makinabang sa bawat isang hain niya sa bawat araw sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Kaya po muli, isang magandang umaga po sa tanghaling ito sa ating lahat.
Salamat anak. Dito ako tatayo. Napukaw lang ang aking kalooban sa kanyang binahagi ukol sa pagmamahal na dapat ay ibigay natin sa mga inatasan, lalo na sa ating mahal na Apo Kunching. At binubulong ko nga kay Mami Beth at kay kapatid na Myrna, totoo po yun. Tayo po ipinagkatiwala ng Diyos sa ating mahal na Apo Kunching, sa dakong ito, natipanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa kanyang katauhan. Mas mahirap po ang ginagampanan ng ating mahal na Apo Kunching, sapagkat batid po niya yung katotohanan na gusto ng Diyos sa ating lahat. At kung nakisilayan po sa ating lahat na hindi tayo nakatutupad at hindi tayo naging masunurin, nahihirapan po ang inatasan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? O sabihin natin na hindi nahihirapan dahil hindi nga siya ang tumutupad, ang Banal na Espiritu. Subalit, wala ba tayong masasabing hiya sa ating Panginoon para ipakita natin na tayo walang hiya sa ating Panginoon? Amen po ba yun? Opo, na sabi nga, kanina bago ako bumaba, nung sinabi ni Chris, Mami, ikaw ang facilitator, ha? Alam niyo po, nabigyan ko lang ng pansin ang simbahay na nagnilay ako, binasa ko kay Mami Beth at kay kapatid na Marie, tingnan mo nga kako ito. Sabi ko, ang mahal na ina ay lumuha din at nasaktan dahil sa naganap sa kanyang anak. Amen? Ganon din po ang ating Ama na nag-ata sa ating mahal na Apo Kunching, kung tayong lahat ay hindi marunong magbalik ng pagmamahal sa ating Ama at sa ginagamit, lumuluha din ang ating Ama. Buhay po ba ang Diyos? At anong sinagot nung hinanap niya? Kanina pa kita hinahanap, sabi ng mahal na ina. Saan ka ba nagtungo? Alam niyo po ang sagot ni Jesus nung maliit pa siya. Dapat nga ngayon, nasa bahay ako ng aking ama eh. Parang sa aking pagdama, parang nag-rebel si God na kung hindi nga lang ako binigay sa inyo, hindi ko ito dadanasin. Sige po, magnilay kayo. Amen po ba yun? Ganon din po ang isang Apo Kunching na hindi niyo maririnig na magrereklamo na eto, ganito. Subalit ang mata ng Banal na Espiritu na ginamit ang kanyang pagkatao, tayo po ang kailangang makatupad doon sa mga salita, sa mga aral na ibinababa ng Amang Dakila sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Buhay po ba ang Diyos? At sa pamamagitan ng pagtupad, mula sa una na pagbabahagi kay kapatid na Beth, hanggang sa huli, sa pamamagitan ng gawa, maipapakita natin sa Ama na mahal natin siya. Muli, magandang umaga po. Salamat sa lahat ng nagbahagi. At ngayon, inanyahin ko po kayong tumayo.